So ngayon is pag-usapan naman natin yung topic 3 or yung overview of GPU. So yung GPU or yung Graphics Processing Unit, kung yung CPU kanina na inuna nating topic is siya yung utak ng computer, so yung GPU naman is siya yung kinoconsider na parang muscle ng computer natin, which is nag-handle siya ng mas maraming tasks or mga parallel tasks. Yung GPU is originally designed siya for graphics rendering. So kung gamer ka, alam mo kung gaano ka-importante yung GPU. Kapag ka naglalaro ka ng mga 3D games or libu-libong pixels yung kailangan doon na i-render ng sabay-sabay. So yung CPU is magaling siya sa mga sequential tasks o step by step or isa-isa. Pero yung GPU naman is siya yung magaling talaga mag-handle nung sobrang daming task na sabay-sabay. Kaya niyang mag-process ng libu-libong operations at the same time. So kung i-compare natin yung CPU at GPU, so si CPU is meron siyang few cores. So mostly 2 to 12 cores. Optimize siya for complex sequential logic. Para siyang isang matalinong tao na mas magaling siyang mag-handle ng task pero mas kaunti yung kaya niyang handle. Yung GPU naman is meron kasi siyang hundreds or minsan thousands pa na cores na mas optimized para mag-handle ng mas maraming tasks. So yung mga pag-usapan naman natin yung mga applications ng GPU. So una is yung gaming and graphics rendering. So yung GPU sa gaming is siya yung nagre-render ng 3D models, textures, lighting, and yung mga shadows. For example, kapag naglalaro ka ng Call of Duty or GTA, so yung GPU yung nag-handle nung lahat ng visuals para maging smooth yung paglalaro mo. Next is video editing and 3D modeling. So sa mga software app tulad ng Adobe, GPU acceleration yung ginagamit para mabilis yung pag-render ng mga videos at yung mga 3D animations. Next application naman is yung artificial intelligence and machine learning. So ngayon, GPUs yung mga ginagamit para sa pag-train ng mga neural networks. So bakit nga pa siya ginagamit doon? So yung GPU kasi nagtitrain siya ng millions of matrix multiplications. So perfect siya sa GPU na kayang mag-handle ng maraming tasks. So for example is yung Nvidia GPU. So yun yung ginagamit sa mga AI research labs para ka mag-train ng mga image recognition or yung mga natural language processing. Last is yung scientific computing. For example, sa physics simulations, climate modeling at medical research, GPU yung ginagamit para sa mga crunch massive data sets. So, yung GPU architecture naman, so sa GPU kasi is merong hundreds or thousands of cores. So, kada cores na yun is mas simple siya kaysa sa mga cores ng CPU. Pero dahil sobrang dami ng cores ng GPU is mas kaya niyang mag-handle ng mga mas maraming parallel tasks or parallel workloads. And sa GPU is meron ding tinatawag na VRAM or yung video RAM. So yung VRAM is dedicated siya na memory graphics para sa GPU. Para siyang sariling storage ng GPU para mas mabilis niya na ma-access yung mga textures, models at yung frames. Ngayon naman is pag-usapan natin yung SAP1 or yung simple as possible 1 operations. So, yung SAP1 is isa siyang teaching model na ginawa para mas maintindihan natin yung pinaka-basic na computer architecture. So, yung SAP1 is meron siyang variety of components. Una is yung program counter or yung PC. So, dito sa program counter, isa siyang register na naglalaman ng address ng mga susunod na instruction na i-execute ng computer. Next is yung instruction register or yung IR. So, itong IR naman is siya yung nag-hold ng mga kasalukuyang instructions na na-fetch mula sa memory. Next is yung accumulator or yung ACC. So, yung accumulator, isa siyang register na ginagamit para mag-store ng mga intermediate results ng arithmetic at logic operations.
So, number 4 naman is yung control unit or yung CU. So, gaya ng nabanggit ko kanina, so itong control unit is siya yung parang traffic enforcer ng CPU. So, siya yung nagde-decide kung anong gagawin ng bawat components and kung saan sila pupunta. So, next naman is yung arithmetic logic unit. So, itong ALU naman is siya yung mathematician, which is siya yung nagpe-perform ng mga arithmetic operations and pati yung mga logic comparisons. Next is yung memory. So, ito yung parang RAM sa SAP1 natin. So, gaya ng RAM is dito lang din ini-store yung mga instructions at yung mga data. 7 is yung output register. So, yung output register naman is siya yung nag-hold ng final result bago pa i-display sa output devices. Last is yung clock naman. So, yung clock siya yung nagbibigay ng time signals para masynchronize lahat ng operations na nangyayari sa CPU. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga operations sa SAP1. Unahin na natin yung load. So, yung load, sa load is tinatransfer yung data mula sa memory papunta ng accumulator. So, for example, is load 5. So, itong load 5, ang ibig sabihin nito is kukunin yung value sa memory address 5, then ilalagay yun sa accumulator. Next na operation naman is yung add. So, yung add naman is, dito is ina-add lang yung data mula sa memory, ina-add lang yung data mula dun sa memory sa laman ng accumulator. For example, add 6. So, i-add lang dito yung value na nasa memory address 6 sa kung ano man yung laman ng accumulator. Next is yung store. So, sa store is dito sinesave yung laman ng accumulator pabalik sa memory. For example, is store 7. So, dito ilalagay yung result sa memory address 7. Last is yung jump. So, yung jump naman is dito binabago nung program counter para lumipat sa ibang instruction. For example, jump 10. So, lilipat yung PC halimbawa sa current address kung saan yung instruction, lilipat siya papuntang memory address 10. So ngayon dako naman tayo sa last topic, which is yung SAP1 programming. So kung kanina sa topic 4, pinag-usapan natin yung SAP1 operations, pati na rin yung mga components nun. Ngayon naman is pag-uusapan natin, and dito na rin natin makikita kung paano naman pine-perform yung mga operations na yon sa actual programming. So, SAP1 programming is the process of writing simple programs using limited instructions na nakaset sa SAP1. So, yung goal nito is ipakita kung paano gumagana yung isang computer sa pinaka-basic na paraan. So, dito is meron tayong 4 na instructions, which is yung load, add, store, and jump na napag-usapan naman natin kanina. So, yun nga, sa load is dito tinatransfer yung data mula sa memory papuntang accumulator. Sa add naman is ina-add lang yung data mula sa memory sa kung ano man yung laman ng accumulator natin. Sa store is sinesave lang yung laman ng accumulator pabalik ng memory. And sa jump naman is dito binabago yung program counter para lumipat ng ibang instruction. So, magbibigay ako ng isang example ng programming. For example is mag-add tayo ng 2 numbers. So, yung una natin instruction is yung load 5. So, ilo-load natin yung value from memory address 5 papuntang accumulator. Then, next natin is add 6. Then, so dito, i-add na natin yung value ng memory address 6 papuntang accumulator. Then, last instruction natin is store 7. So, dito na i-store yung result sa memory address 7. So, para ipaliwanag yung step by step, so, yung PC natin is i-fetch niya yung load 5. Then, yung IR natin is i-hold yun. Then, yung control unit, siya yung magde-decode. Then, yung accumulator natin is makukuha niya yung value from memory address 5. Then, sunod is i-fetch naman ng PC natin yung add 6. So, dito na papasok yung arithmetic logic unit natin. So, i-add niya yung value ng memory address 6 papunta sa value ng accumulator. Then, finally is i-fetch ng PC natin yung store 7. So, yung value naman nung nasa accumulator natin is i-stored na siya sa memory address 7.
So, yun lang para sa video na to and sana may natutunan kayo all about CPU, GPU, and SAP1 of our computers. And ilalagay ko rin sa description ng video na to yung PowerPoint presentation na ginawa ko about sa diniscuss ko ngayon.